Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Easterlies pa rin yung nakakaapekto sa eastern sections ng northern at central Luzon. Base po dito sa ating latest satellite animation, may mga patches tayo ng convective clouds sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kung meron po tayong mga pagulan na mararanasan ngayong hapon at gabi, mostly ito po ay mga isolated o yung mga biglaang pagulan, paggilat at paggulog na dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And possible pa rin po yung short period ng malakas na pagulan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation itong circulation sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay si Super Typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan yung sentro nito sa layong 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 250 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw, most likely po yung second half ng linggong ito, ina-expect natin itong si Bagyong Bavi, maging yung habagat po yung makakaapekto sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya continuous monitoring tayo and patuloy na magantabay sa updates. And base dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Bavi, generally ito po ay kikilos pa west-northwestward patungo dito sa may bahagi or dito sa may silangan ng Taiwan. Papasok po ito ng ating area of responsibility between Tuesday evening or Wednesday early morning at bibigyan natin ng local name na Inday. Nakita po natin hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan at kikilos lamang po ito dito sa may karagatan. Ngunit possible po yung close approach dito sa area ng Batanes. Most likely po yan between Thursday and Friday. Or pwede din pong by Friday or between Friday and Saturday. And also nakikita din po natin itong area natin, itong yellow shaded circle, maging yung red shaded circle. Dito po na mararanasan yung mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dala ni Bagyong Bavi. So mapapansin po natin medyo malawak yung sakop nito. Kaya ina-expect natin kahit po hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ay magtataas pa rin po tayo ng wind signals dito sa may northern at eastern portion po ng northern Luzon. Early as possible po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. And mararamdaman po itong mga malakas na hangin and also yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Bavi mostly dito sa may Cagayan Valley by Friday po or between Thursday and Friday. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. And also may kita din natin dito sa ating latest track image itong tinatawag natin na cone of confidence. So posible pong mas maging mataas or mas maging mababa pa yung track ni Bagyong Bavi. Kapag po naging mas mababa pa yung track nito, hindi rin natin niro-roll out yung possibility na magtaas din tayo ng wind signals dito sa may eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Most likely din po yan by Tuesday night or Wednesday early morning. Though sa ngayon po nakikita natin na less likely pa yung ganitong scenario. So continuous monitoring lang po tayo and magantabi pa rin sa updates na ipapalabas. And bukod din po dito yung sea condition naman natin sa paglapit nito ni Bagyong Bavi. Ina-expect po natin by Wednesday is magtataas po tayo ng gale warning dito sa eastern sections po ng ating bansa dahil makakaranas po tayo ng mga maalon na karagatan dito po sa areas na yan. And kasabay din po ng pagkilos ni Bagyong Bavi, i-enhance din ito yung southwest monsoon o habagat. So starting po sa Wednesday, may mga pag-ulan na po tayong mararanasan. Paminsan po malakas na yung mga pag-ulan over dito sa may southwestern portion ng Mindanao. And then by Thursday naman, mas lalawak na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin ng dulot ng enhanced na habagat. Mostly dito na po sa may western sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. And by Friday naman, habang binabaybay pa rin po ni Bagyong Bavi yung karagatan, mas lalawak pa po yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan dala ng enhanced habagat. Possible na din po yung hanggang sa malalakas na pag-ulan dito sa may western sections ng central at southern Luzon, maging sa western sections ng Visayas at Mindanao.
maging dito din po sa area ng Ilocos Region hanggang Saturday. So yung mga dala pong pag-ulan ng habagat generally hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan nito at posible po ito magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na dito sa may western sections ng ating bansa. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan. At kaugnay na po ng mga pag-ulan ay meron na po tayong inisyo na weather advisory from Wednesday afternoon to Thursday afternoon kung saan possible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Sultan Kudarat at Sarangani, dala po ito ng habagat. And sa mga susunod po na issuance natin is madadagdagan pa po yung areas na posible makaranas ng more than 50 millimeters of rainfall. At para naman sa biging lagay ng ating panahon sa araw ng Tuesday, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mostly yung panahon po natin ay tulad pa rin ng naranasan natin ngayon. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mga isolated o mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin po dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao maging sa area din ng Palawan, patuloy pa rin ang magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at paggulog. And pagsapit po ng gabi, in-expect natin magiging cloudy na din over dito sa ilang bahagi ng Barm, Sorsogon at Zamboanga Peninsula. And mas magiging mataas na rin po yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala naman ito ng habagat. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Pero most likely po by Wednesday is mag-issue na tayo ng gale warning over dito sa may eastern seaboards ng ating bansa kung saan magiging maalon po yung lagay ng ating karagatan sa paglapit or sa pagpasok ni Bagyong Bobby dito sa ating area of responsibility. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa in the next 3 days from Wednesday to Friday, si Bagyong Bobby po and also yung habagat yung ina-expect natin na dominant weather system na makaka-apekto dito sa ating bansa. By Wednesday, dito po sa malaking area ng Luzon, kasama na dyan sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, medyo maganda pa po yung panahon natin kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mga isolated po na mga pag-ulan, dala pa rin ito ng mga localized thunderstorms. Ngunit pagdating po ng Thursday and Friday dito sa Metro Manila at Legazpi City, mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan natin. Possible po hanggang sa mga malalakas yung ating mararanasan, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes, kaya po doble ingat para sa ating mga kababayan. And ito po mga pag-ulan nito ay dala pa rin ng habagat. While for the area naman ng Baguio City, by Thursday, may mga isolated na mga pag-ulan tayo and by Friday, possible na din po or mataas na din yung chance ng mga pag-ulan natin hanggang sa mga malalakas din po ng mga pag-ulan, dala ng habagat. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 25, sa Legazpi City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan by Wednesday. Ngunit expect po natin by Thursday and Friday, maulan na din po yung panahon na ating mararanasan. While for the area of Iloilo City, from Wednesday to Friday is maulan na din po yung panahon na ating mararanasan. Possible po dyan hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan nito and pag-iingat po sa mga kababayan natin na prone sa flash floods at landslides. Also, sa area din ng Tacloban City, by Wednesday or Thursday, kung may mga pag-ulan po tayo, mostly mga isolated na mga pag-ulan, but by Friday po, ina-expect natin may mga scattered na mga pag-ulan na din po tayo, dala pa rin ito ng habagat. Dito naman po sa bahagi ng Metro Davao at Cagayan de Oro City, from Wednesday to Friday, patuloy po tayo magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly ito yung mga biglaang pag-ulan po, dala ng localized thunderstorms. And sa area naman po ng Zamboanga City, from Wednesday to Friday, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Paminsan, malalakas po yung mga pag-ulan nito, kaya again, doble ingat po para sa ating mga kababayan.
kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 32 at sa Zamboanga City naman ay 24 to 32 degrees Celsius.